Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Pinoy taxi driver. Ang bidyong ito ay gagawin ko para sa inyong lahat. Kayo na po ang humusga kung tama o mali. Para po sa akin, mas masarap maging mangmang na marunong makipagkapwa-tao. Ang bidyong ito ay tungkol sa isang tao na ang tanging hangad po niya ay makapagbigay ng saya sa mga taong naghihirap. At ang bidyong ito ay gagawin ko rin para sa mga taong ayaw nakakakita ng mga taong tumutulong sa kapwa nila. Sila po yung mga tao na gumagawa ng isang bagay na ikakasisira ng isang tao. Hayaan niyo po akong mag-share ng isang video. Ito po ay naganap noong March 2020. Noong wala po pong lockdown at COVID. At bago pa po lumabas si Francisco Leo Marcos. Ang bidyong ito ay kukuhain ko sa mga luma kong video na kinuha noong ako ay nagtataksi at wala pang noong lockdown. Sana po, bigyan niyo po ako ng konting oras na maipakita kung ano ang mga bagay na yon. Bakit daw ako nagbibigay ng discount sa mga estudyante, sa senior citizen, at sa mga PWD? So, isa lang ang sagot ko. Yan po ay rights ng mga nabanggit ko. Karapatan po nila yan na dapat ibigay sa kanila. Yan po ay karapatan na hindi pwedeng mawala sa kanila. Ibigay po natin. Pangalawa, bakit daw sila as regular passenger binibigyan ko rin ng discount? Let's say, halimbawa, 153, 155, 157. Yung butal, yung 3 pesos, 7 pesos, hindi ko na po sinisingil. Discount ko na po sila. Kaya nagugulat sila. Maganda yung mga comment. Salamat kuya. Sana ganun. Sana ganyan. Sana marami pang tulad mo. At the same time, alam nyo, mga kapwa ko taxi driver, hindi natin ikayayaman yung 5 piso, 10 piso na i-discount natin sa mga pasahero natin. Kaso, ang nangyayari, baligtad po. Imbis na kuhaan yung discount, dinadagdagan pa ho nila ang bayad nila. Yun po yung sinasabi ko, na hindi na ho natin kailangang humingi o mamilit o sumimangot sa mga pasahero natin para lang tayo idagdagan ng pera on top sa ating meter. So, ang isang pinakamalaking bagay na naramdaman ko bilang isang taxi driver na sana maramdaman nyo din kung gaano kasaya at katiwasay ang isip ko sa tuwing ang pasahero ko ay bumababa at ang sinasabi sa akin, "Kuya, mag-iingat ka sa biyahe mo ha. Salamat kuya, sana marami pang tulad mo. Salamat kuya, inihatid mo kami ng maayos pero hindi mo kami nilamangan." Alam niyo yung ngiti, hindi kayang bayaran ng ngiti ng anumang halaga ng pera. Minsan mag-iiwan sa akin yung pasahero, "Kuya, ito pagkain mo. Kuya, gamitin mo to pag nahihilo ka, merong green bag." Yun po yung chain reaction na kapag gumagawa ho tayo ng mabuti at hindi tayo nalalaman sa pasahero natin, chain reaction, gumagawa rin ho sila ng mabuti. Kung sana ho tayong lahat na mga taxi driver o kapwa natin Pilipino, ganun na mangyayari, chain reaction, damay-damay po yan eh. And then, yun nga, hindi may kayayamon yung pera, pero nakatulong ka. Isang bagay pa ho, tinanong din ako ng Amerikano bakit ako nagbibigay ng 20% discount sa kanya. Sabi ko sa kanya,
you're a foreigner, right? Sabi ko sa kanya ganun. For being a foreigner, I'm going to give you a 20% discount. Sabi niya, why are you doing this? Why do you have to give 20% discount? Isa lang po ang sagot ko sa kanya. The reason why I gave you 20% discount is because I want you to come back here again in the Philippines. Ang nais ko lang patunayan sa video niya na inyong nakita, na kapag gumawa ka po ng maganda sa kapwa mo, yun po ay chain reaction. Chain reaction. Yung nagawa mo na mabuti sa kapwa mo, gagawa po rin siya na mabuti sa kapwa po niya. Chain reaction. Ganyan po ang ginawa ni Francisco Leo Marcos. Tumulong po siya sa mga mahihirap at yung mga ngiti ng mga mahihirap na kanyang tinulungan ay hindi mo kayang bayaran ng halaga. Kahit napakalaking halaga, ang ngiti ng isang tao hindi mo pwedeng bayaran at hindi mo kayang bayaran. Ngayon po, chain reaction, di po ba? Si Francisco Leo Marcos ay gumawa ng mabuti sa kapwa niya. At kanya itong isinare sa kanyang video. Ano po ang nangyari? Marami pong may kaya sa buhay ang sumang-ayon sa kanyang magandang gawain. Hindi po mabibilang sa kamay ko, sa dalaliri ko, sa aking kamay, at sa aking mga paa, ang mga taong sumunod sa kanya na tumulong sa mga mahihirap. At marami pong mahihirap ang nakaraos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi man po lahat, ang mahalaga po ay tumulong yung mga taong in-encourage ni Francisco Leo Marcos at nakasama niya na tumulong sa mga kapwa-tao nating mahihirap. Ngayon po, meron din po ako i-share sa inyong video. Ito po ay tungkol sa mga taong naninira at ayaw maniwala kay Francisco Leo Marcos. Kahit na po, marami po silang nakikita na video na ipinakikita ng mismong mga tao at nag-share sa FB, sa Facebook, isineshare sa YouTube, isineshare sa Instagram. Hindi ko po talaga malaman kung bakit hindi makita ng mga taong tumutulig sa kay Francisco Leo Marcos at sa mga kasama niyang tumutulong sa mahihirap yung kanilang mga ginagawa. Ito pong nakaraang araw, ay muli po nagpakita si Francisco Leo Marcos. Siya po ay nagpunta sa Manila at may dalang bigas na tonelada. Kanya po ito yung binigay, diretso po kay Isko Mayor. Ano po ang nangyari? Bakit niya po doon dinala? Kasi nga po, nagkakaroon ng kontrobersya na yung mga tinutulong ni Francisco Leo Marcos sa mga mahihirap ay sinasabi na yun po daw ay hindi nakarating. So, mas naisip ni Francisco Leo Marcos na idiretso to kay Yorme, kay Mayor Yorme. So, kitang-kita po sa video na mismo si Isko Moreno ay nagpapasalamat kay Francisco Leo Marcos at sa mga kasamahan niya na tumulong sa lungsod ng Maynila. Mga kasamahan niya, sino po ba yung mga kasamahan niya? Ito po yung mga tao na encourage ni Francisco Leo Marcos. Pero, ang sinasabi po ng iba na nagko-comment, may mga nag-message po sa akin, dito dyan sa video ko, hindi ko na humaharap sa dami po ng message pero kung hahanapin niyo po, meron po dyan. Ang sabi ng isang babae na nag-message sa akin, ang sabi niya, hindi naman si Francisco Leo Marcos ang kanyang pinasalamatan. Hindi raw si Francisco Leo Marcos ang pinasalamatan ni Mayor Yorme. Isko Moreno, I'm sorry, medyo nabubulot po ako. Hindi po, kagaya po na sabi ko sa inyo, hindi po sapat ang aking kaalaman sa pagbablog, hindi po ako kasing galing ng ibang vlogger sa pananalita. Kumbaga, hindi po ako good speaker. Pero, gusto kong
ginagawa ko po ang lahat para maipaliwanag sa inyo. So, ganun po, ang sabi sa akin, hindi puro si Francisco Leo Marcos ang pinasalamatan ni Mayor Isko Moreno. Ngayon po, ang sagot ko sa kanya, kung pwede sana ma'am, buksan mo yung mata. Kahit mong buksan yung mata, buksan mo pandinig mo. Alin man sa dalawang yun, malalaman mo kung sino nagsasabi ng totoo. Pero may mga tao ho kasi na sadyang sarado po ang kanilang isipan. Hindi natin sila masisisi kasi kagaya na sabi ko sa inyo, kanya-kanya po tayo ng pananaw. Pero para po sa akin, ano pa po ba ang ating kailangan patunayan? Ano po ba ang kailangan patunayan ni Francisco Leo Marcos? Andyan na po lahat. Videos, mga katulad ni Mayor Isko. Pero, bakit ganun? Meron pa rin sila nasasabi na hindi maganda kay Francisco Leo Marcos. Kesyo, ang tumulong daw, hindi naman daw si Francisco Leo Marcos, kung hindi yung mga taong na-encourage niya. Kung pwede po sana, inyo muna po ulit panoorin. Nang paulit-ulit 10 beses po. 10 beses. Inyo pong panoorin ulit yung mga taong tumutulig sa kay Francisco Leo Marcos. Panoorin nyo kung sino po ang pinasalamatan ni Isko Moreno. Malinaw po doon, sinabi niya ang pangalan ni Francisco Leo Marcos at yung kanyang mga kasamang na encourage na tumulong sa kapwa ng mahihirap. Yun po ang sinabi doon sa video ni Isko Moreno. Wag po nating bigyan ng kulay, ng itim na kulay yung ginawa at pasasalamat ni Mayor Isko Moreno. So madako po tayo rito sa isang nais ko rin ipaalam sa inyo na meron po mga vlogger na sadyang naninira kay Francisco Leo Marcos. Unang-una po, si Coach Jarrett. Kayo naman po, kayo mismo napanood niyo po yung video niya sa kanyang channel. Kayo na po ang humusga kung siya po ay naninira o hindi. Pangalawang tao po, si Bagtit. Si Bagtit po, kung itatype niyo po sa search engine niyo po sa YouTube, yung pangalan Bagtit makikita niyo po doon. Lahat po ng paninira kay Francisco Leo Marcos, inyong makikita. I-type niyo po Bugteth, Bagtit. Tama ba spelling ko? Baka nagkamali po ako. Sorry po ha. Ngayon po, si Bagtit, sino po ba si Bagtit? Si Bagtit po, siya po yung kinuhaan ni siya po yung kinuhaan ni Coach Jarrett ng dokumento na sinasabi ni Coach Jarrett na merong tao na galing sa kay Bongbong Marcos, empleyado ni Bongbong Marcos, na nag-send sa kanya ng dokumentong yun. Pero ang totoo po, yung dokumentong yun ay galing lang po kay Bagtit. Sino po si Bagtit? Si Bagtit po ay ang tao ring naninira kay Francisco Leo Marcos. Meron akong konting video, pero hindi ko na po papakita yung video, kundi picture lang po ni Bagtit. Bakit ko po gagawin yun? Kasi po ang totoo po niyan, nawala po yung 2 video ko. Hindi ko alam kung dinilit po ng YouTube. Pero totoo po yun, may karapatan naman po talaga mag-delete ng YouTube. Lalo na kung copyrights. Anong nangyari po sa akin, na-copyright po siguro ko gawa ng ginamit ko yung video ni Coach Jarrett. Hindi ko alam kung nag-complain si Coach Jarrett sa video yung pinakita ko kung saan siya po ang makikita natin. Wala na po akong pakailam kahit po mawala na po yung channel ko na to. Sabi kasi nila, ang dinig ko po, tumingin po ako sa YouTube, yung mga vlogger doon, na kapag na-copyright ka at hindi maganda yung masyadong brutal o anuman, pwede pong mawala yung iyong channel. Pero sinasabi ko, Sir Jarrett, wala po akong pakailan kahit mawala po ang aking channel. Ang pinanghihinayangan ko lang po, Sir Jarrett, hindi na po ako makakapag-vlog tungkol sa mga katulad kong taxi driver.
Kasi sila po talaga ang aking gustong ma-inspired sa video ko. Sana wag naman matanggalin channel ko. It so happened na napunta ako sa ganitong issue na kailangan ko pong reaction video tungkol sa'yo. Kasi sir, talagang hindi po maganda yung ginagawa mo kay Francisco Leo Marcos. Ngayon po, mabalik tayo kay Bagtit. Si Bagtit po ay naka-add si Sir Leo po, si Sir Jared po ay naka-add sa channel ni Bagtit. Si Bagtit din po ang pinagkuhaan ng dokumento ni Sir Coach Jared tungkol dun sa mga land grabbing na issue. Yung sinasabi ni Sir Jared, ang sinasabi ni Sir Jared ganito, meron akong source, hindi ko papangalanan. Pero dito na-find out ko, isa lang po ang pinagkuhaan po niya ng source na yon. Yung sinasabi pong land grabbing na issue, galing po kay Bagtit. Yung mga impormasyon na nakuha ni Coach Jared ay galing po kay Bagtit. Kung titignan niyo po yung channel ni Bagtit, sana wag mong burahin ni Bagtit pagka nakita niyo yung video na to. Dumating po yung oras din na si Bagtit po ay alam ko April 14 nag-vlog po siya tungkol sa mga dokumentong yun. Ngayon po kung maalala ko po si Sir Jared nag-vlog ng 13 ata po yun, yung sumagot siya sa akin. Hindi ko alam kung sure po ako sa date, pero makikita niyo po yung sa mga video niya kung anong araw yun Ang sabi niya, 5 araw ako nawala. 5 araw siya nawala, bago naglabas ng video si Bagtit, lumipas na po sumakto po yung araw na kung saan bago mag-vlog si Bagtit. So, ibig sabihin, yung dokumento na kinuha po niya kay Bagtit, pasok pahuron sa 5 araw na sinasabi siya nagpahinga. So, yung sinasabi po niyang mga source na nagaling kay Bongbong Marcos, may mali po doon. Malaking kalokohan po yung sinasabi niya. Dahil lahat po ng dokumentong nakuha po niya tungkol sa land grabbing at sa sinasabing hindi ka mag-anak ni Francisco Leo Marcos, si Marcos galing po kay Bagtit. Si Bagtit po ay isa sa mga naninira kay Francisco Leo Marcos. Tingnan niyo po yung video niya, yung mukha din niya, doon sa piniresentang dokumento ni Coach Jared, makikita niyo mukha doon ni Bagtit. Meron pa hong commenting isang netizen na sinasabi ng isang netizen na bakit mo dinilit yung sinabi mong video, doon sa video na dinilit mo, ang sinasabi mo doon, gigilitan mo sa leeg. Gigilitan mo sa leeg si Francisco Leo Marcos. Yun po ang kinukwestiyon nung isang netizen. Bakit niya inalis yun? Ano ikinatatakot niya? So, ganun po ang nangyari po. Ngayon po, si Coach Jared ay hindi na po tumitira kay Francisco Leo Marcos. Hindi na po niya tinitira si Francisco Leo Marcos. Bakit po? Maaaring si Coach Jared ay natakot nung isang araw na nag-live si Francisco Leo Marcos at sinabi na babalikan ko kayo lahat, aantayin ko lang ito matapos ang COVID-19. Matitiis ko na ako po ang tirahan niyo pero wag po ang asawa at mga anak ko. Kaya hindi po niya raw mapalampas yun. Pagkatapos ng video na yon, may lumabas na video ulit si Coach Jared. Ang tinitira naman po niya si Arnold Clavio. Yun po ang naging topic naman ni Coach Jared, si Arnold Clavio. Ang sinasabi niya, nagkamali si Arnold Clavio. So ang ginawa po ng mga followers ni Coach Jared, kinuyog nila si Arnold Clavio doon sa comment section niya. So ang lumabas po noon, bayanin niya naman po si Coach Jared. Ngayon po, naglabas din po si Coach Jared ng computation. Ang sabi niya, kung 10 ang namamatay sa isang ospital, ganong karami sa isang araw? Sabi niya, 300 a day. Wala pa yung buong bansa. Anong ibig niyan sabihin? Ang sabi nga ni Presidente Duterte, huwag kayong gumawa ng senaryo na ikagugulo ng mamamayang Pilipino.
Sir Jared, nagkamali ka na naman. Nagkamali ka na naman. Ang sabi mo ron, i-impormasyon mo galing doon sa staff ng hospital. Pero ang sinabi mo, hindi mo pwedeng pangalanan kasi ayaw nilang ipaalam kung sino sila. So, hearsay na naman yan, sir. May mga dokumento kayo pinakita na meron na namang pentel pen. Naka-hide yung mga pangalan nila. Sana, sir, ganito. Kapag meron kang dokumento yung pinakita, panindigan mo. Panindigan mo yung dokumentong yun. Panindigan mo na meron ka talagang taong source na doon kung sa ospital na nanggaling yun na kaya ka na nilang panindigan. So, lahat ng sinasabi mo na naman, hindi tama. Hindi mo kayang panindigan, hindi kayang panindigan ng mga taong pinanggagalingan ng source mo. Lagi ka nagpe-play safe, sir. Pwede mo nang maging kaso yan kay Presidente Duterte. Malinaw ang sabi ni Presidente Duterte na huwag kayong gagawa ng senaryo para magkagulo ang tao. Kung DOH nga, sir, hindi nagbibigay ng ganyang figures. Ang sabi mo sa figures mo, nagkwenta ka pa. Sa isang ospital, 10 araw-araw na mamatay. Araw-araw, sabi mo, sa isang buwan, 300. Sa isang ospital lang yun. Sir, pag nakita ng Presidente Duterte yan, panibagong kaso yan, sir. Sir, sana, sir, gumawa ka ng vlog na hindi makakapag-alarma sa mga tao. Yung makakatulong, yung makaka-encourage na, like, huwag tayong lalabas lahat para madali na itong problema natin, matapos na to, para tayo makabalik sa dating buhay natin. Yung normal na buhay. Pero hindi, sir. Lahat ng comment doon sa YouTube mo, sa channel mo ng mga tao tungkol kay Clavio is masama. Tanungin ko kita, sir. Sino ba si Arnold Clavio? Sino ba si Coach Jared? Yan lang po ang tanong ko sa iyo. Sana, sir, maging lesson na sa iyo yung pagtira mo kay Francisco Leo Marcos. Huwag ka nang tumira ng ibang tao, sir. Gumagawa ka na naman po ng senaryo. Lagi ka po mag-iingat, Coach Jared.